Iba't iba ang mga iniisip na programa ng pamahalaang lungsod para sa mga mag-aaral sa Pasig. Kabilang na dito ay ang transportation allowance na 1,500 pesos bawat estudyante na nagsimula ng ipamahagi ng lokal na pamahalaan. Ibinahagi ni Congressman Roman Romulo ang ilan pa sa mga programa at benepisyo para sa mga estudyanteng Pasigueño. Nabatid mula sa kongresista at kay Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. na lahat ng mga nag-aaral sa public school sa lungsod ay makakatanggap ng transportation allowance. Tatlo yung programa po dyan talaga na main. Yung una, yung malusog na batang Pasigueño na inumpisahan po ni Mayor Vico noong panahon pa po ng pandemic. Ito yung para sa masigurado natin na yung health ng ating mga mag-aaral ay masigurado natin na handa sila para sa mag-aral. Pasensya na pero gusto ko lang mabanggit kasi maganda po yung laman po talaga ng MPB po na ito. Nandun po yung iodized salt, may bigas silang binibigay, may milk, may vitamins, meron din silang binibigay po dyan na canned tuna. Ito po talagang based naman po ito sa National Nutrition Council. Kaya maganda po yung laman nun. Good for 6 months ang every time nagdi-deliver sila. Kaya napakalaking bagay. Pangalawa, school supplies po na umpisa na rin po yung delivery pero hindi pa kompleto po yun dahil marami rin po tayong estudyante dito. Pero again, yung school supplies po, nandiyan po yung notebook, yung bag, yung pencil, yung ballpen, yung sapatos, yung shirt. Pero alam ng City Hall na hindi lang naman ito yung pangangailangan. Sabi nga ni Mayor Vico, talagang kailangan matulungan lahat ng ating mga mag-aaral. Kaya naisip po nila, meron po tayong mga estudyante na kailangan pa rin po sila mag-transpo papunta po sa ating mga DepEd school. So naisip po niya na mag-umpisa rin tayo ng transpo allowance para makatulong rin po dahil marami rin po tayong mga pamilya po dito ngayon pa lang nagre-recover galing sa pandemic. Marami po mga pamilya po dito na wala ng trabaho po noon, ngayon pala nakabawi. Meron iba po, may mga utang na nababayaran. So talagang yung pangangailangan ng kanilang mga anak ay dapat mapunuan muna rin, matulungan sila ng lokal na gobyerno. Kaya yun po yung isang purpose nung travel allowance na binigay. Yung transpo allowance po, lahat po binibigyan, lahat ng estudyante nabibigyan po noon. Sa lahat ng ating kapwa Pasigueño, alam ko na marami po sa atin talagang nagre-recover pa lamang sa ating mga trabaho. Yung kita po natin ngayon pa lang nanunumbalik talaga. Pero sa totoo po talagang dapat magkakatulungan po tayo sa bawat hakbang po ng bawat pamilya po dito. At makakaasa po kayo, ang gobyerno naman kung anong kaya itutulong talaga. At syempre umaasa rin po kami na sa lahat ng para sa ating kinabukasan ng ating mga batang Pasigueño ay magtutulungan tayo. Muli po, take care po. At nandito lang po kami. Yeah, we started po a few days ago, no. Naipasa na po ng ating council yung paglalaan ng pondo amounting to almost 250 million po yun. Nagbibigay po ng transport connectivity allowance sa lahat po ng estudyante natin sa all the schools, no, ng public school system natin dito sa lungsod ng Pasig makakatanggap po ng 1,500 pesos. Ongoing po ngayon yung pamamahagi na yan. So ano lang po ito, konting dagdag na tulong mula sa ating pamahalaan para makatulong sa ating mga nagsisipasok ng mga estudyante. Lahat po ng ating estudyante, basta kayo ay nasa public school system natin under the Department of Education, ay makakatanggap po kayo ng 1,500. Sa ating private schools, hindi po kayo kasama, pasensya na po kayo. Ito ay para sa mga public schools only. Isa pa sa bagong programang pang-edukasyon ng LGU ay ang pagbibigay ng scholarship para sa mga tertiary o college students. Ang Private Education for the Advancement of Grassroots through Academic Scholarship Assistance o PAG-ASA Scholarship Program. Nagsimula na din tumanggap ng mga aplikante dito at ibinahagi ng Vice Alcalde ang proseso at requirements para sa naturang programa. So finally na-roll out po ang ating PAG-ASA scholarship program. Ito po ay nagbibigay pagkakataon sa ating mga nagsipagtapos ng mga estudyante mula po sa senior high school. So pag kayo po ay nag-ambisyon na makapag-aral ng kolehiyo at gusto maging scholar po ng bayan, kasi yung unang practice po na ginagawa, hindi lang po dito sa Pasig pero sa buong Pilipinas, ay ginagawa nila by ranking. So kung ikaw ay graduate ng public school system natin at top 10 ka, ikaw ang unang makakapasok sa pamantasan lungsod ng Pasig. Naisip-isip po namin na paano naman yung ating mga kababayan na hindi naman sila ganon kagaling sa grades nila,
pero nagnanais din sila na magkaroon ng pagkakataon na gumanda ang buhay. So, ito na po ang naisip namin na programa. Hindi lang nagbibigay ng scholarship, pero scholarship sa private school. Ito po, right now, 2 po yung ating accredited schools. Ito yung Pasig Catholic College at ang Arellano University sa Canyogan. So, pwede po kayong mag-apply for the Pasig Pag-asa Scholarship Program sa ating education unit sa City Hall. Hanapin nyo lang si Attorney Kat Villamin. Siya po yung head ng EDUC unit natin. Lahat po ng requirements natin is online. Makikita nyo po yung basic requirements naman na hinihingi ng ating City Hall. But beyond that, ang qualification nyo lang, number 1, kailangan po kayo residente ng Pasig. Pasig City Resident Program po ito. And number 2, unahin po natin yung mga talagang mahihirap nating kababayan. Ibig sabihin po na kailangan below 30,000 ang household income ninyo, buong household. Ibig sabihin kung 2 po yung inyong mga magulang na nagtatrabaho, kailangan below 30,000 po ang kinikita para maging kwalipikado kayo sa programang ito. Again, ito ay tinutulak at sinusulong po natin para po magkaroon ng pagkakataon na mabangon sa kahirapan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung sa laylayan na mahihirap. Sa mga benepisyong natatanggap ng mga mag-aaral ay ikinatuwa ito ng mga magulang at maging ng mga kawani ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa principal ng Pasig Elementary School, naging maayos ang pamamahagi ng transportation allowance para sa kanilang mga estudyante at ipinagpapasalamat umano ito ng mga magulang. Maganda ho at maayos naman kasi wala pang alas 8 na dito na ang mga pagador. Yun nga lamang, ang mga magulang ay binigyan natin ng instruction na exactly 9 a.m. sila papasukin at maayos naman ang kanilang pagpasok habang pumipirma sa mga payroll at inihintay ang pagpunta ng pagador sa bawat classroom. Ayon sa aming listahan, more or less 3,700 ang mababahaginan. Yun nga lamang, ang ibang late enrollees, more or less din nasa 300. Sa susunod na sila mabibigyan kasi may cut-off po tayo hanggang September 4. Yes po, lahat po. Kasama po dito ang ating LSEN, yung lahat po ng batang naka-enrolled sa SCEI. Ganon din po yung ALS. At from kinder to grade 6 po, kasama po sila lahat. Natuwa sila dahil itong ganitong programa ay malaking tulong para ang mga anak nila ay regular na makapasok sa paaralan. Lalo namang maging makabuluhan ang kanilang pagpasok araw-araw. Sa ating mga magulang, maraming salamat naman at nandito kayo sa araw ng ating distribution at makikita na pinapahalagahan nyo hindi lamang ang programa ng ating gobyerno, lalo na ang ating LGU. Salamat sa inyong pagtugon sa panawagan din dahil alam namin napakahalaga sa inyo nitong ating programa. Malaking tulong para sa internet at sa transportation ng ating mga mag-aaral. Nais nating pasalamatan ang ating mahal na City Mayor, Mayor Vico Soto, dahil sa programang ito ay natuwa ang ating mga magulang, ang ating mga mag-aaral. Malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na transportasyon papunta sa ating paaralan. Ay mabuti naman at nang makatulong sa mga parents, mga mabibili nilang mga gamit ng mga bata. Maigi naman para mga bata ay may panggastos. Ay maraming salamat po sa ating pamahalaan dito sa Pasig na nagbigay ng mga ganitong allowance ng mga batang mag-aaral dito sa Pasig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.